Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay October 4, 2023. So, Wednesday na naman. At mukhang pinipitig lang yung index natin. So, nagbabounce malapit sa MA9. So, nag-close tayo 6,298.2. So, medyo lumalaban yung index natin sa mga drop na nakikita natin sa kanya. So, nag-loss lang tayo is negative 0.12%. Pero syempre, yung ayaw natin na makita sa kanya, net foreign sale pa rin po dito sa PSE market natin. So meron tayong 669.83 million na net foreign selling. So palabas din po yung foreigners dito sa PSE market. Sinusundan natin ngayon yung galaw po doon sa US market kasi nagkakaroon ng mga debate yata tungkol sa House speakership nila. Tapos yung ongoing sa budget mga hearings nila. So ongoing din siya. So medyo may volatility sa US market. So yung bonds, retail bonds nila nasa 4% na yata from 3% papuntang 4% yung interest niya. Tapos ngayon, syempre pag mataas yung bonds, yung stocks babagsak. So medyo malakas din po yung drop sa US market natin kagabi. Okay, so medyo hindi tayo nadamay based dito sa galaw ng index. Pero syempre, may mga stocks na laglagan din as of this time. Okay. So isa dyan si dito natin, so nagko-correct siya. Nag-drop siya ng negative 2.74%. And then meron tayong net foreign selling na 1.77 million. Ayan, pullback muna. Kasi so medyo exaggerated na yung yung RSI ni dito natin. So tingnan natin, naghanap pa rin siya ng support since kahapon, di ba? Na yung galaw natin dito ay dito natin. Okay? So, tapos next sa nag-trending kasi medyo malakas po yung drop, isa sa mga humatak sa indices natin. So, 'di ba si nickel natin officially blue chip na siya. So, isa din siya sa mga humila. So, nag-drop si SCC natin ng negative 3.37%. So, naurapan doon sa sa nilalagay natin na resistance sa mga drawing natin from the last reviews. Meron siyang net foreign buy na 3.7 million. FCG, so nag-bounce 2.78%. Ayaw pa mag-breakout na. So medyo siguro nag-ipon ng pwersa muna itong si FCG natin. Meron siya net foreign selling na 135.78K. So medyo mahina din yung foreigners kay FCG. Pero syempre, yung kinain niya na 5% na galawan natin from past few days, di ba 2 days na mapula na siya. So, di ba good at least kahit paano. Ngayon, bukas titignan natin kung maganda si US kung eto mga individual stocks natin is mahatak din yung kanilang galawan. Mary Mart, so medyo maganda yung galaw po ni Mary Mart. So napapansin na siya ngayon, nag-up siya ng laki 6.19%. So meron na daw siyang, tama ba, 100 stores. Yung nabasa ko na disclosure sa kanya kahapon. Okay, good vibes sila dito kay Mary Mart. Tapos si BLL, so 1.79% lang naman pero significant siya kasi makikita mo sa chart niya medyo nag-reverse na po yung direction nitong si BLL natin. Tsaka yung pinaka-catalyst, meron po siya dividends na around 3.7%. So, na-declare na yan. Nandun sa chart ni Investa. Nakalimutan ko na naman para masabi ko yung date. Pero malapit na po. So, next week, tama, October 13. Ayan, naalala ko yung dividends, ex-date nitong si BLL. And then si FNI, so medyo volatile yung galaw niya ngayon, no? Pero at least yung laging closing niya is berde. So, umano siya nag-spike up and down yung galaw niya. Pero parang gusto talaga siyang paakyatin kasi nga laging green yung closing natin sa kanya. Okay? So yan po yung mga trending stocks natin for today. So meron pa tayong dalawang araw, Thursday and Friday. Makikita natin kung good vibes si market sa closing kasi halos wala na ulit yung yung foreigners sa market po natin. So disclaimer pa rin guys sa mga bago dito sa channel natin as usual, please don't forget to read po yung ating disclaimer. So wag mong gamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng ating stocks. Meron pong risk na involved sa trading sa market. So double check mo na lang po. Okay? So follow mo din ako guys dito sa mga channel natin. Palaboy Trader na YouTube channel para updated ka sa mga reviews. Subscribe ka lang. Or kung gusto mo, join ka dito sa pinaka-trading community. Sa mga nakasubscribe, maraming salamat po sa panonood mo dito sa Trading Stocks review natin. Company reviews, yung mga sample trades natin. Ayan, so hindi natin maulit tong sunod-sunod na breakout trades natin last time. Basic indicators, technical analysis. Ayan. So yung mga bago po, building your fundamentals, yung mga risk management na pinagsama-sama natin.
tapos yung ating mga PSE market studies naman. So sa mahilig sa crypto, follow mo ako dito sa mga crypto games. Palabi Trader Crypto ko to. So nag-stay naman, bumawi siya, no? So nag-stay siya sa 27K. Itong si crypto natin. So follow mo din ako sa mga social media dito sa ating Facebook account. Ayan, so check na lang po yan. Facebook page. So yung mga post po natin. Bodega Pick, yung mga articles natin sa local market, US market, at saka sa cryptos. And the money earners is yung mga ginagawa po natin na side hustles naman. Ayan, hindi na tayo nakapag-update dito. Okay, so tingnan natin. Yung summary, hindi ko pa nakita si ano eh. Late yung summary ni Philippine Stock Exchange natin eh. Ayan, so nandito na siya. So repost natin yan para yung mga pupunta sa Twitter is alam yung summary ng indices natin. Okay? So mapula, karamihan ng index natin, property lang pala yung medyo sumipa. Sino ba sa property? Ace N ba to? Si ano? Property. Kasi nag-up siya, 0.81. So tinamaan si mining natin gawa ni nickel at saka ni SCC. Medyo malakas po kasi yung drop. Negative 2.73%. Tapos bad pa rin tayo sa foreigners, 669.83 million. So mababa yung turnover value natin 4.68 billion naman siya. Okay? So recap. So yung recap ni Investa, net foreign buy. Ito yung mga binili daw ng ating mga foreigners, sabi ni DA Market Securities natin. Iba na yung pangalan niya, DA Market Online Trading na siya, no? Dati securities siya. So BDO, SLF, ASN, CNPF, DMC, Aries, Apollo, STI Plus at saka si SCC. Tapos ito naman yung mga binenta. Si PHR, so meron siyang investor sa kanyang gaming project daw. Kaya po medyo malakas yung spike niya from the past few days. Laki 5.97%. So yung mga binenta for today, mga banks, BPI, si MER, si DNL, si Green, si ABA, Ali, Globe, Converge, Cebu, Bloom, Home, at saka yung mga miners natin, si APX, FNI, FNI nag-sell pala, at saka si Nickel naman. SM sees significant growth in earnings from portfolio investments, yung mga binili niya, si Togo, tapos si pa ba? Si PHR, di ba? Parang siya na rin yung ano eh, bagong investor doon na pumapasok. Globe plans to shift more facilities to renewable energy. Ito yung mga merong share buyback, si Robinson, SSI, at saka si AP. Nag-bounce ulit si AP, no? Ewan ko lang kanina kung ano yung close niya. Frutas, ayan, gumaganda na yung chart natin. Acquired kitchen equipment from Food Panda. Si Food Panda, parang ano eh, magkano yan? Si Grab ba yun? Si Foodpanda o si Grab? Parang babaw sila ng ano, mga workers kasi nag-streamline na kanyang business. AP said that practical and gradual approach to renewable energy. PHR, so alam natin yan. Meron siyang, ito yung nag-invest sa kanya, MOU with Apple One Properties. Security Bank adopts Microsoft. Okay, so AI. Ba, nauna si Security Bank. Merrimart plans to form sari-sari stores in mini marts via the Merrimart wholesale application. Parang yung merong sari-sari store din si di ba? Si Pure Gold, parang ganun natin gagawin niya. Nickel. So nag-reduce siya ng estimates ahead of Philippine Mining Fiscal Regime Act. Kaya pala nag-drop si Pero verde yung closing, no? Nag-drop siya based sa price natin kahapon. Okay? Merrimart Marks, ayan. So ito yung sinasabi ko, 100 wholesale powered mini mart store. Ayan. So may good vibes. Fruit, basa natin yan. PHR, case dismissed for MRC. Kaya pala medyo sumipa si MRC natin. Ayan. Sumipa na si MRC. Local currency close at 56.78. DDMPR, forced to pay 90%. Kasama naman yan, di ba? Pag rates. Prutas, purchase advanced kitchen. PHR restructures debt. Tapos meron siyang bagong investor na meron siyang understanding. Tapos yung galawan sa ibang stocks natin, mga IPOs at saka REITs. Puro mapula yung nakikita natin dyan. Tapos sa US market is medyo malakas nga po yung drop nila kahapon naman. Mamaya, silipin natin yung galaw doon sa US market po natin. Okay? So guys, yung ating Patreon channel as usual. So first week ng the month natin. So yung mga gustong sumali sa trading group, trading community, gusto po ng guide sa trading investing. So yun po yung mga ginagawa natin dito. Check mo na lang po yung ating Patreon channel naman. Okay? So refresh natin si To Trade Asia Prime. Okay, so nagsiso yung yung index natin. Nag-drop pero mapula pa rin.
Okay, so nasa ilalim siya ng ano, starting opening, closing natin kahapon. Meron siyang konting push up kaninang closing naman. Kaya medyo mababa lang yung loss ng index, negative 0.12. Yun nga lang, balik ulit tayo below 6,300, 6,298.2. So 669, net foreign sell, not a good sign in the short term. So yung bagong pasok na si Nickel, nag-drop ng 4%. So binawi niya kasi ang taas ng ginalaw niya kahapon eh. SEC 3.37. Sana yung dividends mo na balita? Wala pa rin. Wilcon minus 3.92. Ali, bumagsak ka. Minus 1.7. Sino sa property? SMPH. Nag-up siya ng 2.82. Pure Gold 1.89. So nakailang ano si Pure Gold eh. Breakout sa MA 100 yata yon. Pinipilit i-drop pero lumalaban. PLDT 1.7. LTG 1.09. Bloom is 0.8. Okay? 55% foreign participation and then 45% local participation naman. So dito sa mga mga winners, Mermart yung pinaka-significant 6.14 at saka CPHR taas ng galaw 5.97, Ionics nabuhay 5.2, Del Monte 3%, FNI nag-close siya Verde 2.84, SMPH, FCG 2.78, Seafruit 2.59, Pure Gold 1.89, IMI is 1.84%. Okay? So sa losers natin, sino ba significant dito? Inex 6.36, si Web 5.05, Nickel, Wilcon, ayaw talaga kay Wilcon, 3.92%, Alter 3.53. So kinain na rin yung mga galaw. SCC, Union Bank minus 2.93%. Okay? So yun po yung galawan natin sa ating market. Pag-usapan natin yung, ayan, nanguna si ano dito. Sinisilip ko kanina yung mga chart ng stock CFNI. Okay? So ito yung galaw natin. Actually, maganda yung tignan kasi nagbabounce tayo dito sa ano, MA9. Kaya lang, syempre, duda tayo sa galaw ng market kasi nga meron tayong net foreign sell na 600 billion. So kung the last 2 days of market natin, at least bumalik sila, then okay. Good vibes tayo dyan sa MA9. Pero pagdating ng Friday, at wala pa rin sila, so baka mag-touch tayo dito sa 6,250 na support ng index natin. Okay? So tingnan natin. So resistance pa rin yung MA100, 6,417 naman. Okay? So dito sa chart, ayan, malapit na siya sa RSI 50. Magre-retest yata yung RSI natin. Tapos medyo bumabalik ko yung upward na MACD formation naman. Ayan. So tingin tayo dito sa US market. Okay? So tingnan saglit, tingnan natin yung galaw. Okay. So dito sa US market, refresh natin para makita natin yung ano, yung galawan niya. Ayan, mapula. Mukhang mapula ulit dito sa US. Nasdaq, negative 0.2%. Dow Futures, minus 0.04. And then S&P is minus 0.12%. Kapon, medyo malakas yung drop. Ayan, no? Si Nasdaq, 1.87. So, yung mga hawak ko dito. Laglagan. Negative 1.29 si Dow Jones. And then negative 1.37% naman si GSPC natin. So, sa European market is medyo bumabawi siya. Okay, tingnan natin mamaya. Tapos sa Asian market, grabe yung laglagan. No? So, sobrang pula. So, buti na lang, ganyan lang yung, ano, yung galaw ni PSE. At least, kahit lumalabas si foreigner natin, merong sumasalo na local sa kanya kasi kung wala, iyari tayo dito. No? Kasi kita mo naman, no? Sobrang pula pala dito sa Asian market. So, most likely, baka may bounce yung global markets naman natin bukas na galawan. So dito sa crypto, namula din kanina, nagba-bounce na ngayon. Pero mapula pa rin, no? So yung chart is mapula. So Bitcoin 27.5, Ethereum 1.6, and then 212 si BNB. So majority is mapula. Meron din naman berde, si Matic. So TRX ang isang hawak ko ngayon eh. Ayan, so medyo green yung TRX natin. 0.08 na rin siya. So okay na, medyo malaki na rin yan. Kasi nung nag-entry ako dito mga 0.06 yung galaw naman niya. Ayan, tignan natin kung hanggang saan siya. So BNB, mababa. So hindi pa rin naman masyadong wala pa rin. Deads pa rin yung yung crypto natin. Kahapon, 'di ba, nag 28K siya. So medyo okay na sana 'yun eh. Hindi naman niya ma-sustain yung yung mga galaw niya. So refresh ko ulit 'to. And then tignan natin yung trending stocks.
Siyempre, unahin natin si dito. Paborito si dito sa trending stocks kasi nangunguna. Okay, pullback muna. Mukhang pullback muna si dito kasi kung ako naman ang basis ko sa kanya ngayon, so kaya medyo bearish na tayo after ng candle na yan ngayon. So siguro baka dito sa malapit sa 3 pesos ang bounce. Tingnan natin kung tama yung hula analysis natin kay dito. Kasi medyo malaki yung volume. Last time ganito kalalaki yung nagpapa-up. Ganito siya tapos laglag yung candle naman natin. Ayan. So tingnan natin kung mag-bounce tayo malapit dito sa MA9. So yan yung abangan ng mga dito na ticks. Medyo na-broken yung trend ng RSI. So tapos yung MACD bullish pa rin naman kasi medyo mataas yung ginalaw niya from the past few days. Okay? So siguro normal lang naman na pullback kasi halos 90 yung di ba? Yung RSI natin in just few days naman. Panalo yung investor natin at piso, di ba? Sino ba yung mga bumili na yon? So kung piso sila, sukatin lang natin. Tuwan-tuwa yung investor kahit na ganyan yung price. Ayan, no? Times 2 yung pera nila. Ayan. So may naman siguro yung may mga lock-in period, hindi basta-basta maglalabas ng shares. Yung mga bagong pasok lang na investors. Okay? So anyway, ganyan muna. So medyo bearish yung chart natin kay dito. Maghanap muna ng support kasi red yung candle. Minus 2.74%, minus 1.7 million net foreign sell. Call SB equities a buyer and then call FMS yung ating pinaka main seller naman. Okay? So next, SCC, mukhang na ano na yata nabagot na yung mga nag-aantay ng dividends natin. So medyo bearish engulfing candle, so not so good. Okay, tingnan natin bukas kung may bounce. Pag wala, medyo magre-retest tayo dito sa 33.2. Ayan. So hindi na natuloy yung 33.2. Ayan. So yan yung next na support. Hindi natuloy yung breakout natin. So nag-drop. Tingnan natin kung mag-bounce yung RSI niya sa 50 for the coming few days kasi medyo nandiyan na siya. O bukas, tingnan natin. So yung 36 pesos natin, mukhang malayo na sa hinaharap ngayon kasi nag-pullback yung price natin. So kailangan natin ibukas green candle or retest dito sa 33.98. Ayan. So yung balita kasi natin, hindi dumarating nainit na siguro yung ibang traders kasi laglagan yung market. So magtatakbuhan talaga yung mga gainers na. Congrats yung mga gainers natin. So nag-drop siya, negative 3.37%, 3 million. Net foreign buy, si Call Abacos ang buyer. And then Call Papa yung ating pinaka-main seller. So yung trend niya, so tingnan natin kung mag-bounce siya dyan sa MA20 bukas. Pag hindi, tingin-tingin tayo sa 33.5. Medyo malaki din yung volume niya dito na lumabas. Next, FCG. Okay, so tutuloy na kaya to? Nakailang na to retest sa MA9. So pangalawa na, 1, 2. Then bukas na siguro yung decision making ni FCG. Ano ba, iuuntog niya? Or tingnan natin kung mauntog siya dyan sa 0.76. Iuuntog niya or sa sideways po na siya dito malapit sa MA100 natin. Okay? So, based sa price action niya, okay naman yung RSI. Bumabalik siya. So, tingnan natin kung mag-recover yan plus yung ating MACD formation. Charting wise, syempre okay siya. Maganda tignan kasi naman retest lang sa MA9 yung ginagawa nitong si FCG natin. Okay? Wala tayong mga balita ngayon na meron pala ako dito saglit. Mamaya silipin natin. 2.78% up si FCG, minus 135K, so net foreign sell, Mercantile, HDI, and then HDI call yung ating pinaka-main seller sa kanya. So ano ba yung balita ko dito? Meron akong balita dito ito pala ayan, nahuli tayo. Kay Mary Mart, so ito po yung disclosure niya, yung 100 store, sari-sari store niya. Okay? So yan yung news natin. Yung isa baka makalimutan ko ulit. Para kay FNI. Okay, so meron siyang share buyback pala yung napapagalaw kay FNI. Okay? So FCG, okay? So Merrimart, ayan, nauna ko nang binasa yung catalyst natin. Sa mga stores niya, so natuloy yung breakout niya, no? Finally, nag-breakout si Merrimart. Lakas din. Mga 11% na yung ginagalaw. Hanapin natin yung resistance niya.
dito. Malapit sa 1.26. Okay, so pagbabalik ni Merrimart for the longest time, no? Since April. So tagal. Ang tagal na nag-correct, nag-double. Hindi pa nga siya double bottom dito, di ba? Parang false breakdown pa nga eh. Pero dito nag-double bottom siya ng konti. Okay? So medyo malakas yung yung spike ng price action po ni Merrimart kasi bumalik na siya. And then dahil sa medyo malakas siya is nag-overbought naman bigla yung price. Laki ng volume ah. Ayan oh, meron siyang volume. So okay din yung ating MACD formation. Pataas din po yung direction niya. Okay, so 1.26 yung next na resistance. Hopefully umabot dyan bago siya mag-pullback. So up siya na 6.14%. Foreign is 35K. So CTSEC call a buyer and then call fill stop yung ating pinaka-main seller. Support is nasa half body po ng candle dito sa around 1.18. Ayan, mga 1.18. Yung pinaka-support po niya. Kasi nandito siya sa box na to. Yan. So yan po yung range ng box natin. As of this time para kay Mermart. So yun nga po, yung pinaka-catalyst natin is meron siyang mga good news. So meron na siyang, yung app niya daw, merong 180,000 registered users. Ayan, so good yan. Online buying para kay Mermart. Okay? So nabuhay na rin finally. Next, si BLL, pinag-usapan siya kasi oops, ano ba napindot ko? Mali yung pinaglagyan natin. Balik tayo dito. Sa internet tayo nag-search. Okay, next, BLL. Okay, meron siyang breakout kanina. So October 13, di ba? Tandaan nyo na lang po yung ating ex-date. Ayan, nabago tuloy yung indicators natin. Balik natin siya. So yan na muna, resistance 1.7 kasi medyo nagre-resist yung area na yan. Pero maganda yung volume niya. Meron siya, oh. So kaya pala yung trending last time si BLL natin, may balak pala silang titikin yung pinaka-price action niya. So finally, na siya, nag-reverse na yung direction. Ayan, oh. May breakout na siya sa matagal na downtrend na galaw niya. Okay? So ngayon, remains to be seen kung kaya niyang basagin yung 1.7. So ang tagal niya din dito sa ilalim. Ayan. So, maganda tignan ko, abot siya ng DOS for the coming few days. Overbought na ng konti yung RSI natin para kay BLN. So, tingnan natin yung price action. Up siya, 1.79 lang, no? Pero trending na trending. So, 5 million at 4.5 baka kasi may follow-up. Maybank, BPI ang buyer, and Bennett BDO yung ating pinaka-main seller naman. Okay, so tatry niya i-break bukas yung 1.73 and then finally si FNI. Although net sell tayo, no? Saglit, silipin natin yung para net sell yung galaw na ito eh. 2.84%. O ayan o, 1.8 million at maliit lang. 1.8 million at foreign sell. BCSEC call a buyer, APS call ang seller. Pero kung magbe-base ako dito sa price action, so makita mo naman yung overall trend is maganda kasi yung MA20 is nasa ibabaw ng MA100. Ito yung trend channel natin sa kanya. Clone ko na lang to para makita. Ayan. So, ang next na resistance is nandito sa tres. Ayan, tres. Ayan. So, ito, sakto dito. Okay? So, good vibes si FNI. Ilang araw na niyang biniberde kahit may nagbubuhos. Siguro shakeout yan. Binabalik niya yung price action. Okay din yung indicator niya. Yung RSI maganda, MACD is pa-breakout o nag-cross dito sa red line naman natin. Okay? So, yun lang muna yung ating review for today. Medyo matamlay yung market kasi wala pa rin yung foreigners. So, maganda nga lang kahit na sobrang laglag dito sa Asian market, tayo naman is nag-stay lang dito sa MA9. Ayan. So, yun nga lang, very weak yung support natin kasi wala tayong foreigners dito sa markets naman. Okay? So, abangan natin. May 2 days pa. So, yun lang muna yung ating review for today. As usual, bago tayo close, please don't forget to subscribe dito po sa ating Palavi Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group guys, open yan. Yung ating crypto ko to, check mo na lang po. Facebook account, Facebook page, Bodega Peak. Ayan, taas natin. Money Earners at saka si X sa Twitter natin. Patreon sa mga gusto ng guide sa Philippine Market Trading Investing. Sali ka lang po. Open po siya anytime. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.